Alright mga kapatid, manunood na naman po tayo ng balita at ating bibigyan ng reaksyon at opinyon. Ano po ba ang meron dito? Galing sa Pinas News Insider, nasa description yan, isubscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito ang title, Bilis ng Karma, Marcoleta at Diskaya, binulgar at huli ang script ni Luis Citro matapos dinawit si PRRD. Alam niyo ho kasi, para sa akin, no, opinion lang naman, parang ang corny nyo na eh. Parang nakakagago na po yung ginagawa nila. Na alam naman ho natin ng pinag-uusapan muna nila dito is 2023 or 22 hanggang 2025. No? Sila, inaatras nila ng inaatras sa mga kontraktor, etc. Na ipinakita naman dun sa papel bago pa maupo ang Presidenteng Duterte, napirmahan na sa panahon po ni Pinoy. Ngayon, ewan ko, bakit nila pinipilit na naman ang pinipilit sa Duterte? Kahit anong sira nila sa Duterte, wala hong nangyayari. Lalong lumalakas sa mga Duterte. Hindi na po uso yung tulad nung dati, uulitin ho natin, na sa pamamagitan po ng mga bias media, kayang-kaya nyo ng lasunin ng taong bayan sa mga balitang masama ang Duterte. Mas matatalino na po ang mga tao ngayon. Kung tutuusin, ang basihan ng kanilang mga katotohanan, tumitingin sila sa mga social media. Manunood sila sa mga bias media pero kukonsulta sila sa mga video ng mga nagbablog patungkol sa masama at mabuti. Diba? Tuloy na po muna natin mga kapatid. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright. Maraming salamat sa fiber ni Juan. Ito na, i-play na ho natin. Anong meron dito? Anong ginawa nila? Gusto nilang i-magic ang Duterte, no? Okay, play. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sa ikinasang pagdinig ng House Probes Anomalous Flood Control Project ng mababang kapulungan ng Kongreso ay tila sinubukang gisahin ni Representative Jinky Luistro at tila sinubukang takutin ng mga batas si Curly Diskaya na tila baga gustong idawit umano ang pangalan ng mga Duterte sa kontrobersyal na di umano'y manumalyang flood control project. Ngunit matapang itong hinarap at tahasang sinagot ni Curly Diskaya at tila nasampal ng katotohanan at tila napahiya umano si Representative Luistro nang wala itong mahita sa nasabing flood control project sa nakaraang administrasyon na pinamumunuan ni dating Pangulong Duterte. At ayon sa ilan, kahit anong pilit raw na ginisa ni Representative Jinky Luistro ay tila hindi raw nagpatinag at tila matapang nananindigan pa rin para sa katotohanan si Curly Diskaya. Alam nyo noon, ang nakikita ko lang sa Duterte, no? Yung mga river, hinuhukay ho nila na malalaking bulldozer ba yun? Yung gumagano, no? Yung hinuhukay. No? Kasi pag malalim yon o walang mga bara-bara o diretso lang yung flow ng tubig, mas mabilis huhupay yung mga baha. Nakita ko puro ganun ho sa panahon ng Tatay Digo. Pero hindi niya man lang ibinibida na may flood control, mga ganyan-ganyan. Hindi siya yung mga ngako. No? Mga ngako para sa bayan, ganyan. Hindi ho ganun eh. Ang nakikita ko sa kanya, malalaman mo na lang pag lumabas ka, uy, ano to, ang ganda ng tulay north to south, mga ganun. Yan. Tatak Duterte yan. Okay, tuloy tayo. Kabila ng mga banta sa kanyang buhay. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa post ni Keep It You Online, sabi ni Curly Diskaya nung tinanong siya bakit nagbigay siya ng affidavit at nagpangalan ng mga politiko. This is loosely paraphrase. Ayoko sana, pero 120 milyon na Pilipino ang galit sa amin, ang pwedeng pumatay sa amin. Pati sa simbahan, pinag-uusapan na kami na para bang kami masamang tao. Kahit parang hindi na sila pwedeng magsimba-simba tuloy. sa Mindanao, kahit saang sulok ng Pilipinas galit sa amin. At least ngayon, alam namin kung sino lang ang papatay sa amin, yung mga pinangalanan namin na politiko. Takot kaming mamatay.
Pero kung mamatay man kami, mamamatay kami na may dangal. End of quote. Narito ang full video kung saan ay tila okay. walang nahita si Representative Jinky Okay. Luistro nang tila sinubukan itong idawit di umano ang pangalan ng mga Duterte at ang nakaraang administrasyon. Para tong ano, no? Ewan ko ba to sa mga babaeng ito. Ano ba to? Handa na ba silang pumunta sa impyerno? Tanong lang ah. Kung lang naman na mayroon silang masasama talagang intensyon sa mga Duterte at nagnanakaw sila ng pera ng bayan at alam nilang may mga pagnanakaw, no? Sample lang naman ito. Handa na ba silang mapunta sa impyerno? No? Alam ba nila na ang mangyayari sa kanila ay hindi talaga mapapatawad ng Panginoon? Pwede siguro, pwedeng mapatawad. May puso naman ng ating Panginoon. Pero baka akala nila pag last 2 minutes na lang ng buhay nila, pwede silang humingi ng tawad. No? Wala. Ang kapangyarihan para sa kanila, pera. Dito sa earth. No? Akala nila ganun na lang. So, ewan ko. Baka kulang sa knowledge tong mga to. Pagdating po sa aral ng Biblia. Diba? Kasi, etong si Tamba, nakikita nyo, no? Nagpa-pray over pa, naalala nyo. Kaya, nalilito ko sa mga to, bakit sobrang walang takot sa Panginoon? Diba? Nasa kahaba-haba ng diskusyon sa flood control project kung sino-sino na ang tinutukoy na tila sa huli ay sa Duterte pa rin ang bagsak. Narito't panuorin ang full video. Kagunggungan na yun pag Duterte pa rin sisisihin mo. Ano yung context na sinabi niyong pinilit lang po kayo? Nandito pa sa aking salaysay na ayaw po namin magbigay. Okay, alright. Naintindihan ko na. Kaya lang po. Hindi ko kayo pinilit isulat itong affidavit. Hindi po. Okay, alright. Thank you. Okay, so naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya po Why did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Pilipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin Ang galing ng sinabi niya, no? At least ito magsasalita ako para sa taong bayan. Nagipit kami, inipit kami. At sa amin pinupukol yung mga kasalanang pangyayari. Top contractor, etc. Alam nyo, ito sinabi ko na rin to dati. Contractor ang sisisihin. Hindi ba may mga pumipirma? Hindi ba may budget? Saan nanggagaling yung mga budget na yun? Sa contractor lang ba? Contractor lang ba ang kukuha nun? Malamang meron pang mga mas matataas na nakaupo sa gobyerno ang mga pumipirma-pirma dyan. Hindi naman pwedeng ganun-ganun lang. Di ba? Ang gustong mangyari kasi nito, nararamdaman ko lang naman. Sisi sa Duterte o hindi naman kaya ang mananagot lang mga kontraktor. Malinis ang mga tunay na may kasalanan. Parang ganun ang gusto nilang mangyari. Di ba? dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay isinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto.
kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong iilang piraso na ito, eh alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas, na kahit saan po kami magpunta sa dulo Galing. ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantalang ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po Galing. Galing, magaling. Tama, di ba? Kasi pag sila nawala bigla, takot silang makulong, mas takot sila sa buhay nila. Pero kapag sila nategi, yung mga binanggit, suspetsado yun. po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudya sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tingnan nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. So ang maganda pala nito kung lahat ng mga kontraktor magsisisigaw kung sino talaga ang may kasalanan. Hindi lang sila, 'di ba? Dapat ganun. Chair, no? if I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Bali, ano po, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What Yun. do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Ang Authority. presidente po at saka yung Senate po. I don't DOJ, think so, DOJ Mr. po. Diskaya. Chair, Becoming may a I state interject? witness is a decision that comes from the court and not from you. And there are requirements that we have to consider. If I may share this to the public, under the rules of court, to become a state witness, number one, the testimony must be, there must be an absolute necessity for the testimony. Number two, it can be corroborated. Number three, no other direct evidence. Number four, no previous conviction. And number five, the accused must appear as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application? Yes po, Your Honor. Do you appear as not most guilty? Yes po, Your Honor. Ano ba mga pinagsasabi nito ni Luis Citro? Para sa akin mas importante yung sinasabi niya. Hindi yung kung anong posisyon yung mga ganun-ganun. Ewan ko, siguro baka mali ako. Pero para sa akin mas importante yung sinasabi niya. No? Kanina nung nagpapaliwanag itong si Kuya, si Diskaya, parang hinihintay lang niya matapos, no? Parang wala siyang pakialam kung ano nung magdadaldal. Pansin nyo? Ganun lang siya, si Luis Citro. Tapos, wala lang, pinatapos lang at saka pinatigil niya at saka niya binasa yan. No? But you have to realize nonetheless, Mr. Diskaya, it is not you who decide. It is the court who decides whether you will be admitted or not as a state witness. And if you are not admitted as state witness, definitely then you will be one of the co-accused. Ano kayang pinupunto nito? And with your admission that you made already in the Senate and before this committee, I think the offense of plunder is already established. That is why I wish to go back to the question. What made you decide to execute this affidavit, considering the very complicated consequences of your admission? Your Honor, I ask my counsel muna. Yes, please. Ayan na, nagbubulungan ng mga kapatid. Patalinuhan talaga pagdating sa ganito. Ano kayang binubulog niya? Sabihin mo ganito at saka ganyan. Ayan na.
Your Honor, nasabi ko na po yung mensahe ng sinabi ko po kanina. So it's because mas pinipili mo na makulong kesa sa magalit at mapatay ka ng mga taong nagagalit sa'yo. Do you confirm that, Mr. Diskaya? Parang hindi ko naiintindihan talaga yung tanong. Tagalog naman. Hindi ko lang kung tanga ako o tanga yung nagtatanong. Hindi ko lang. Baka mali mo ako. Yes po, Your Honor. Okay. I wish to invite your attention to paragraph 9 of your affidavit. Mr. Diskaya, sabi mo dito, nagkaroon ng kaunting tagumpay. Kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti naming mag-asawa na mag-expand at bumuo ng iba pang kumpanya. Can you please enlighten us, what is kaunting tagumpay to you? Your Honor, naging umunlad po yung aming kampanya, kaya po nagtayo po ang misis ko ng sarili niyang korporasyon. Can we please convert this into quantitative terms? Magkano po ba yung kaunting tagumpay na kinita ng St. Gerard, which prompted you to incorporate additional corporations? Your Honor, wala po akong data sa ngayon, Your Honor, pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon para po, But at least give us an idea, is this millions or billions? Billion yan. Below, lagpas lagpas 100 millions naman po. Lampas ng Million. 100 million. Pero hindi lampas ng 1 billion. Your Honor, pag, revenue po o yung net profit? Revenue, Pag revenue po, billions po. billions. Oh, How many laki. billions? 1 billion more po, Your Honor. And 1 billion is kaunting tagumpay to you? Kasi, Your Honor, Alam nyo, hindi naman sa kinakampihan ko to, no? Yung lalaki na yan. Kasi, ewan ko, baka kurakot din talaga sila. Kapag billion yung revenue mo, pero yung puhunan mo naman billion din, konting tagumpay talaga yun. Malaking pera lang siya kung titignan mo. Parang ganito. Halimbawa, yung puhunan mo 1 billion. Tapos kumita ka ng mga 100 million. Mga ganun. 100 million, laki bla bla bla. Pero yung puhunan mo naman, billion, tapos 1 million sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. Paano ko ba ipapaliwanag? Kung, ang gulo ko rin no? Hindi, for example, putik, for example na sakit sa ulo talaga nitong balita natin. Hindi, ganito. Kailangan itawid ko to, no? Para mas maintindihan nating lahat. Kahit naiintindihan nyo na ako kasi gusto kong itawid. Kung halimbawa ako ay... Tas comment na rin kayo, tulungan nyo ako. Kung halimbawa, may puhunan ako 1 billion. No? Tapos, yung kita ko hindi din nalalayo doon. Puhunan ko billion din 1 billion So kung ang magiging kita ko ay mga million lang, maliit lang din 'yon, di ba? No? Pero mababalik naman yung billion ko. Yun nga lang, malaki talaga yung puhunan ko. Sa madaling salita, pag sinabi mong konti, yun nga, million lang din kasi. Buti sana kung tubong lugaw. No? Tangina kasi mga billion yan, lalaking bilang. Balik tayo sa lugaw. Halimbawa, 10 piso. No? May kita ka lang, maliit lang. No? Maliit lang yung kita mo. Umuhunan ka ng mga 10,000 pero balik lang sa'yo. Parang mga 5,000 lang. Ano? Konti lang din yun. No? Ay, hindi, malaki na yun. No? Siguro sabihin na nating comment nga kayo. Ano kaya magandang example dun? Kapag malaki ang puhunan mo, tas konti, tapos ang tubo mo is million, maliit pa rin yun, di ba? Kasi ang laki ng nilabas mong pera. Parang ganun Kayo nga, mga kapatid, magbigay nga kayo ng example dun. Mahina kasi ako sa science Tinandaan ko lang sa joke pero talagang mahina ako. Pero ang nakikita kong malinaw, pag malaki ang puhunan mo, tapos sinabing million lang ang tubo mo, nalalakihan ka na doon. Pero sa totoo lang, maliit lang kasi nga, malaki ang pinuhunan mo. Tama, di ba? Ewan ko kung tama ako. Comment yung mga kapatid, kayo magpaliwanag. Yan, revenue siya, hindi siya net profit. Nonetheless, 1 billion is a very huge amount.
And you consider that as Ayan na, parang ito na. pagtitiway? Yes Your or Hon- no? Your Honor, ano po ito? Parang terminology lang po itong salita na ito. I wish to invite your attention as well to paragraph Terminology. 13. Ang sabi mo naman dito, hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema. Pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Can you expound on this? Pwede. Your Honor, ayaw naman po talaga namin mapasama sa ganitong klase ng sistema. Pero siyempre po, napipilitan lang po kaming magbigay sapagkat hindi po matutuloy ang project pag hindi po kami nagbigay. Oo. When you say napipilitan lang po kaming magbigay at hindi matutuloy ang project kapag hindi nagbigay, you are referring to the DPWH officials and some lawmakers you identified in your affidavit? Yes or no? Yes, Your Honor. I see. So you want us to believe na kung wala itong mga taong pinangalanan mo, ay hindi ka magkakaroon ng mga kontrata mula sa DPWH. Is that what you wanted to say? No, Your Honor. Kasi sumasali po kami sa mga public bidding. Pag na-award na po yung project at saka nagkaroon ng notice to proceed, doon na po kami hinihingan. Hindi po ma-implement ang project or matatapos kung hindi po kami magbibigay. Yes, but you stated in your affidavit na pilitan ka lang. Yes, Your Honor, kasi hindi po namin gusto na magbigay. Hindi mo gustong magbigay, pero napipilitan kang magbigay sa mga pinangalanan mo dahil hindi ka magkakaroon ng hanap buhay. Tama o mali? Tama yun. Your Honor, ano po, kailangan po, Your Honor, Sabi mo na lang tama. Ano ba bang gusto ko nito yung paliwanag? kasi kung hindi po, Please do not change the context of your affidavit. We are educated people here, Oo. Mr. Diskaya. Minsan, kung sino pa yung educated, yung pa yung magaling, no? Hindi mo mahuhuli kung paano magnakaw. Kasi educated eh. No? Minsan lang, may mga ganun, di Just ba? wanted to come from you. Sabi mo, napilitan ka lang. What does that mean? Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero napilitan kang magbigay to be able to get a contract and have them implemented after the award. Tama o mali? Your Honor, hindi po. Awarded na po sa amin ng project. May notice to proceed na po. Pero, Okay, let me correct. Awarded ng project, napilitan kang magbigay, pero dahil kung hindi ka magbibigay, ika-cancel ang project. Oo. yes, Your Honor, or Tama right yun. of way problem o di kaya mutual termination po ang mangyayari. Oo. So, it means mawawala yung hanap buhay mo kung hindi ka magsasubmit dun sa system na sinasabi mo. Tama o mali? Pwede. Oo. Hindi po matatapos ang project. Hindi po maumpisahan. Maka-cancel po. So that's precisely the point. Yun yung gusto mong sabihin sa affidavit mo. Napilitan ka lang mag-submit dun sa kanila, mga taong pinangalanan mo, dahil hindi ka makakaumpisa o makakatapos ng project. Oh, tama Did naman I say it right? Yes, Your Honor. All right. So would you agree with me if I would say that per your experience, kung walang DPWH officials at kung walang mga lawmakers na binanggit mo sa affidavit, walang hanap buhay etong mga construction company mo. Mas, maganda po ang buhay. Ibig sabihin po, mas makakapaghanap buhay po kami. Pag I wala see. po ang ganun. Opo. Kasi public bidding po ang mangyayari lagi. No. Please listen to the question. Ang sabi mo sa affidavit mo, napipilitan ka lang. Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero kaya ka nagbibigay ay dahil hindi mo mai-implement ang project mo dahil ika-cancel nila. That is suffice to say that kung wala sila, wala kayong hanap buhay. Tama? No, Your Honor. Parang may hidden, may hidden message siya. Parang kung wala itong mga to, wala kang hanap buhay. Wala ka bang utang na loob? Ba't mo kami tinuro? Wala lang. Base lang sa opinion ko, diba? Parang gano'n eh. What else would you like to mean by this statement? Your Honor, ibig ko pong sabihin dito, kung wala pong pumipigil na ma-implement namin ng tama ang project at hindi po makakancel o walang right of way project, malaya po kaming makakapag-implement ng proyekto po. Okay, but nonetheless, the reason why you are saying nagbibigay ka sa kanila ay para makatapos ka ng project mo. Tama ba yon? Dahil hindi po kami makakasingil at Parang naman tong babaitang to. Hindi kasi sabi niya, ganito pagkakaintindi ko. Kailangan magbigay sila. Kailangan silang makisama. Kasi kung hindi niya gagawin yon, baka i-terminate
o magkaroon ng pornada yung project. Kaya makikisama na lang sila. Ganun ho ang nakikita natin. Ibig sabihin, may kasalanan din to, itong si lalaki, pero may mas kasalanan pa nung mga humihingi. Yun ang pagkakaintindi ko. Ipapamutual terminate po ang project kapag hindi po kami sumunod sa kagustuhan nila. Pag hindi ka nakasingil, walang hanap buhay ang kumpanya nyo. Tama ba yun? Tama po. Okay. So, ibig sabihin, Oh. in as far as the period of time referred to in your affidavit is concerned, ang hanap buhay mo, ayon sa'yo, Mm. ay dahil pinapayagan ka, pinapatapos ka, at naiipa-implement sa'yo ang mga project mo sa pamamagitan ng mga taong pinangalanan mo. Correct? Sabi parang ano no, parang gusto niyang sabihin na utang na loob yun sa'yo. Bakit mo pa pinagsasabi? Parang ganun, no? Your Honor, paulit nga po. Ulit ang tanong mo. May I be clarified first? Ano ho bang period of time or taon ang tinutukoy nyo when you executed this affidavit? Ayan na, Duterte na. Oh, kinamyo mo pa, madam, ha? Dinaan mo pa sa paligoy-ligoy, ha? Dediretsuhin mo rin naman pala. Sige, tignan natin, ha? Actually, ito pong affidavit ko na ito po ay related po sa programa po ni PBBM sa mga Ghost Project po. Kaya ko po ito... So if you are referring to the current administration, then this must be 2022 up to 2024 project, Mr. Diskaya. Tama ba yun? Yes po, Honor. Okay. Okay. So kaya mo natapos ang project is because nakipagkasundo ka sa mga taong pinangalanan mo sa affidavit. Hindi po ako nakipagkasundo, Your Honor. Napilitan lang po kami, Your Honor. Hindi po kami nakipagkasundo kasi ayaw po namin magbayad. Ayan. Totoo lang, masarap po ang buhay namin. Mas malaki sana ang kikitain pa namin kung hindi po kami magbabayad. Ayaw po namin. Napilitan ka na makipagkasundo. Would that work for you? Yes. Wala po kami magawa, Your Honor. Okay. Hindi po kami nakipagkasundo pala, Your Honor. Napilitan lang talaga. Oh. Nevertheless, you were able to collect the payment for the contracts because you wish to believe dahil nag-submit ka dun sa mga requirement nila. Yes po, Your Honor. Okay. Tama bang sabihin na sa affidavit mo, you would like to implicate the lawmakers and the DPWH officials kung bakit nakakapag-implement ka ng project at nakakasingil ka? They are part of your business, Hindi po siya part ng aming business. operation at least. Hindi rin po, Your Honor. Oh. So how do you consider that? Your Honor, talagang, ano lang po, talagang pag nanalo na po kami sa bidding, public bidding po kasi yan, doon na po sila dumarating. Ay. Okay. So, what is clear, Mr. Diskaya? Hindi ka makakasingil kung wala sila. Do you agree to that? Yes po, Your Honor. Of course, because that is the content of your affidavit. Tama ba? Yes po, Your Honor. Kung wala sila, hindi ka makakasingil. Tama din ba yon? Yes po, Your Honor. Para talagang papunta to sa ano, ah. Parang sumbatan to, ah. Pinaligtad lang natin yon, ha? Ibig sabihin, para makasingil ka, dapat nandiyan sila. Tama? Tama, Your Honor. Okay. Now, I wish to show you a graph Ayan na. of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. Yan na, yan na. May graph pa, ah. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, Taas. Oo, ayan na, ayan na. 2018, Ayan na, ayan na. Ito na yung pan-Duterte na to. 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya,
that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 20, Butik niyan. Papunta din pala doon. Ang dami pang mga channeling kay Eme. Pag ganun pa, papunta rin sa Duterte. 2022 is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. Ay, sabi na, ito na. How can you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ito lang po, sa 2022 lang po, dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Kaya related lang po Uy. ito sa mga unprogrammed na related projects lang. So ito, tumaas naman itong mga to. Totoong kita nila yan, siguro, ganyan, revenue. Pero pagdating ho kasi dito, kahit mababa o mataas, o mas may mataas man doon sa panahon po ng mga Duterte, ang pagkakaintindi ko, malinis ng trabaho na to. Pero pagdating po doon sa kay PBBM, ang usapan kasi doon, yung 23, 24. No? Tama ba? Tuloy muna tayo. Ayon lang ho sa pagkakaintindi ko yan. Can you repeat your answer, Mr. Diskaya? During the previous administration? Your Honor, wala naman pong ganyan po nung past Oh. 3 administration po. Oh. Bali, ito po kasing unprogram lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating isinama po dito. Nako, ikaw lalaki, wag ka na magsalita dyan, Diskaya. Parang bagong-bago naman sa ito. Yung flood control nga, binabaha sa Metro Manila, sinisisi dun sa kailangan daw i-check up yung Davao. Kailangan pa imbestigahan. Kasi nga, binabaha sa Metro Manila. Gago, di ba? Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nanghihingi sa amin, di pa po. Aroy, basag. Basag si Luis Citro Wala dito. po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Yun. Of course, you know how hard possible that Puta, sinisiksik pa rin niya, no? Sisiksik pa rin. Kailangan isiksik pa to. Kailangan maisiksik natin sa Duterte may kasalanan, no? the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration, Mr. Diskaya. Wala pong, may nanghihingi rin po sa amin, pero ang totoo po niyan, pinadyaryo po namin, kaya madalas po ako magpadyaryo, meron po akong mga, pinadyaryo ko po yung mga taga DPWs kadalasan. Ayun. Can we show the next slide, please? As a matter of fact, Mr. Diskaya, during the previous administration, 2016 Oh, to 2022, where's the second slide? kasalanan talaga ng Duterte. No? Duterte na naman. Tignan. May araw din sa mga to, no? Darating yung time, may araw din para sa kanila. Sana? Ayan na. There. It shows that you are the top 1 contractor Uy, from July 2016 to December Oh. 2017. ibig sabihin, pag top 1 siya, kasalanan niya na, no? May kasalanan ka niyan, panahon. Paano kung nung time na yan, talagang kumikita siya ng malinis? Ano lang, di ba? That's 1.5 years. The total value of awarded contracts is 12 billion. Please explain to me. Your Honor, nirespeto ko po yung report po na ni PCIJ po. Alam ko po nanggaling po sa PCIJ yan. Pero hindi po yan po ang nakadeclare sa amin pong financial statement po. At So, ibig sabihin, pag ito nilabas mo sa media, makaka-brainwash ka ng tao na ito pala talaga ang kinikita. Pwede pa nilang i-vlog to. Pero, hindi naman daw pala ito. Yan, gumagawa na naman ng mga kung ano-ano. Nire-respeto daw niya. Nire-respeto naman. Pero ibig sabihin, itong chart na yan, yung top 1 na yan, pwede mong ipang brainwash yan o pwede mong i-report yan para po
magdugo ang utak mo na kasalanan na naman ng Duterte. Diba? Yung mga nag-ongoing. At karamihan nga po dyan is mga na-terminate po na project. Isinama lang po nila sa listahan pero ang dami po dyan mga na-mutual terminate po na project. Tinotal pero yung iba dyan terminated. If Malinaw. that is not correct, then how much is the amount of the awarded contract to St. Gerard? Hindi pa ako sigurado pero titingnan ko po, bigyan niyo po ng time para sa data po niya. Tama. At least can you give us an estimate? Is that 10B or 8B? Parang naglalaro lang po yun sa wala pang 3 billion po kasi ang dami pong na-mutual terminate ng mga project. Mutually terminated contract. What do you mean by mutually terminated contract? Marami pong minsan yung iba po may mga right of way problem kadalasan. Oo. Mr. Diskaya, how can you explain to me that under the current administration, may nanghihingi? Otherwise, hindi ka patutuloyin sa kontrata. But under the previous administration, walang nanghihingi. Oo, ganun nga sinabi niya. So, inulit mo pa di lalo tuloy bumaon ka dyan, madam, sa kinauupuan mo. Your Honor, meron din naman pong nanghihingi pero takot din po sila. Takot sila pag napapadyaryo po sila. Katunayan po, yung mga taga-DPWs na yun, pag dumarating na po ang St. Gerard Construction, ang tawag nila sa amin, pasaway. Sinasabihan ko sila, pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Basag na naman yung tanong ni madam. Kaya pinadyaryo po namin sila. Bakit hindi ka ba nagpapadyaryo under the current administration? Nagpadyaryo din po ako nung kay Secretary Bonoan. Papakuha ko lang po yung aking mga dyaryo. And may we know also sino ba yung mga ipinadyaryo mo during Yan. the last administration? During the last administration. Iba't ibang mga district po dito sa Pilipinas. Itanong mo rin yung ngayon. Like mga how region many po. of them? Mga district engineer ba yan? Mga regional director ba yan? Can you please name names? Siyempre, pag nagpadyaryo ka, that is something which is very Oo. memorable to you. Opo. Yung iba po dito po sa DPWH, Cebu. Yung iba po, Sino? yung iba po, sa Region 4A. Yan. Opo, hindi po, mga Bids and Award Committee lang po ang pinadyaryo. Bids and Awards Committee. Sino doon? Can you please name names? Hindi po, ang ginagawa ko lang po, binabanggit ko lang po yung pangalan ng distrito na yon, pero hindi ko po binabanggit yung pangalan ng Bids and Award Banggitin mo na ngayon. Kung umingiti si Luis Citro kasi malapit na pa Duterte na ito. Committee na nag-disqualify sa amin. Kundi buong district po ang pinapangalanan ko. Can you please walk us through? Sige nga, kwento mo sa amin. Ano yung sinasabi mong pagpapadyaryo? Mr. Chair, if What I are may, the contents of the if I may publication? interject, may we request for the physical copies of those tabloids Pwede. na sinasabi po niyang siya po ay nagpadyaryo ng mga Oo. DPWH officials, lalo na po yung mga Bids and Awards Committees, para po malaman natin kung totoong nagsasabi po ng totoo ang ating resource person. Pwede. Yes, Salamat po. Mr. Diskaya is ordered to submit copies of the publication of names in the dailies. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, kindly continue explaining anong meron sa current administration compared to the past administration kung bakit, sabi mo, walang nanghihingi during the past administration. Your reason is, nagpapadyaryo ka noon. Ngayon ba, hindi ka nagpapadyaryo? Nagpapadyaryo din po, Your Honor. Yun. Pero, Balikan natin yung past. Ilang beses ka nagpadyaryo doon sa past administration? marami din po. Sa bawat Can you please state the number? How many occasions na nagpadyaryo ka? Your Honor, marami-rami na rin po. Hindi ko na po masyadong maalala yung karamihan. Is it more than 10? More than 20? More than po, more than. More than 100? Hindi naman po. Your Honor, isasubmit ko na lang po yung mga na-recover ko But na give us an dyaryo. idea. Give us an idea. More than 20? More than 50 plus po yata yun. 50 50 plus yung naipadyaryo mo. But you were saying, ang laman ng publication mo ay just the engineering office. You do not include the name. Can you please tell us? Dahil di ba nagpo-posting naman talaga kayo? Posting and bidding, during bidding, right? That's part of the requirement Yes po, under Your Honor. procurement law. Yes po, Your Honor. Anong laman ng publication pag pinadyaryo mo sila? Nasa front cover po lahat yung... What do you say?
Anong Nasa nakalagay doon? crossover. Nakalagay po doon na yung pangalan po ng DPWs na yan na kami po ay disqualified sa bidding at humingi kami ng tulong kay Secretary Mark Villar dati noon. Humingi kami ng tulong kay Secretary Mercado rin po noon at humingi rin po kami ng tulong kay Secretary Bunuan din po. Is it not really one of the consequences of participating in the bidding that you can possibly be disqualified because of some requirements? What calls for publication kung na-disqualify ka? Your Honor, pag kami po ang nanalo sa bidding at pinipilit po kaming ipa-disqualify, doon lang po kami nagpapadyaryo. Pero pag Ayun. hindi naman po kami nanalo sa bidding, hindi po kami nagpapadyaryo. Kasi talo naman talaga kami. Ayun. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon, ayon sa iyong salaysay, ay hindi mo na-experience noon. Yes po, Your Honor. Kasi That is the only reason? takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo sa open letter. Is it not that dapat mas nagpadyaryo ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa'yo. Oo. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay I PBBM po. understand. But prior to this time, Mr. Diskaya, kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for Ito na nga eh. Ito na nga, ngayon na nga eh. the President to discover all the anomalous projects in Yo- Bulacan before you came out to the open? Your Honor, ilang beses din po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan. Pero mapapasin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo Yun lang. Pag hindi pinapansin, baka. ko kasi tabloid lang ang dating. Chair? Yes, please. Quick interjection lang, Mr. Chair. Yes, please proceed, yes. Siguro we have to put it on record that some of the Kongs that were mentioned were not part of the 19th Congress. And That is correct. to add lang, Mr. Chair, hindi ka naman Hiniwalay agad yung sarili nila, no? Hindi part ng 19 Congress. magkakaroon ng disqualification kung nagko-comply ka. Thank you. Yun lang, Mr. Chair. Mr. Chair, I just want to manifest that I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Mr. Diskaya? Your Honor, ang totoo po talaga dyan kung bakit po takot na takot po lahat ng mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPWs ang department order na kapag na-disqualified ka po ng 3 ulit, ay mabablacklist ka na po. So takot na takot po yung mga contractor na ma-disqualified ng 3 times. Kasi ang department order po nila, 3 disqualification, i-recommend ka nila para ma-blacklist. Ito naman tong babaitang to, parang ayaw makinig. Parang yung tanong lang niya importante, no? Hindi siya na enlightening ba yun? No? Hindi siya naliliwanagan sa mga sagot eh. Basta ang gusto lang niya, focus ako sa pag-corner dito sa mga tanong ko. May gusto akong palitawin. Ganon eh. Ganon ang nakikita ko sa kanya eh. Pero yung mga sagot nito, parang ayaw niya yun. Parang lumalabas lang sa kabilang tenga niya yung mga sagot nilalakita, no? Parang may gusto siyang makuha lang. Yung sagot, ang gaganda, malalaman. Kaso ang problema, ayaw niyang pakinggan. Basta may tanong ako, yun lang ang gusto ko. Yung sagot na hinihingi ko, yun ang gusto kong lumitaw. Ganon nakikita ko dito. Naku mga kapatid, tigil na natin to. Sana lahat po ng mga may kasalanan sa gobyerno, lahat ng mga tiwalik, sana pala rin ang mga Duterte na maupo ulit at panagutin itong mga tunay na may kasalanan na winawaldas ang pera ng bayan. Dahil sobra na po. Ewan ko lang kung wag na natin hintayin yung mangyari yung Indonesia, di ba? Talagang sa ibang lugar din, meron din. Nakalimutan ko noon, Nepal ba yun? Nepal, ewan ko. Basta ayaw nila ng kurakot. Wag dumating sa puntong hirap na yung mga kababayan natin. Baka may mga dumating pang mga bagyo at pagbaha na sobra-sobra na talagang ikakagalit ng buong sambayan ng Pilipino. Yung tipong kahit yung mga mayayaman na mga matitino madadamay na, magbibigay sila ng mga pondo para sa isang malakihang rally.
Huwag sanang dumating yun. Pero gusto kong dumating yun. So talagang hindi magtitino yung mga buaya. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Ang haba ng vlog natin ngayon. Maraming salamat po. Mag-iwan po kayo ng isang like lang. Okay na po sa akin yun. Oh my God, we're back again.